Kapiling po natin sa pamamagitan po ng linya ng ating komunikasyon mula po sa Manila Police District ang kanyang tagapagsalita ng MVD Police Major Philip Ines. Magandang gabi, Sir Philip. Kamusta ka na? Magandang gabi, sir. Yes, Sir Rol, Sir Olan, isang maulan, ngunit mapagpala at kalmadong gabi sa inyong dalawa. Opo, sir. O, kumusta, sir? At meron marami tayong pag-uusapan, sir. Unahin na natin siguro yung wanted person na babae na nadakip dyan. Nung kasagsagan ng bagyo, nagtatrabaho pa rin kayo, sir, ang MPD. Siyempre naman. Dating binababa, Sir Olan, yung ating kalasag at palaging nakaumang yung ating tabak, lalo na dito sa mga maliligalig ng ating lugar, Tanikalan. Oo. At sir, pakikwento nga, sir, ano ba yung kaso nitong babae na sangkot sa kasong murder? At naaresto yung kasagsagan ng dilubyo. Tama ka dyan, Sir Ola. Nahuli ng Santa Ana Police Station ng Warrant Intelligence Section. Itong suspect natin, yung ating subject natin ng warrant of arrest, itong si Alias Shane, isang 21 years old, na talaga barangay 900, punta Santa Ana, Manila, kung saan meron itong kasong murder na nilabas ng RTC Branch 140 ng Makati. At wala itong nirecommend na bail. Opo. Kung matatanda nyo, Sir Olan, may mga kasamahan nito na nauna ng nahuli. Okay. At ito yung pinakahuli na suspect natin at ito nga ay nahuli natin dito nga sa may area ng Santa Ana. May mga kasama ito. Bigyan ko rin kayo ng konting background dito. Yun, sige. Ang nangyari kasi nito, Sir Olan, Sir Rod, minit nila itong biktima, nag-meet up sila ng biktima. Ang claim nitong boyfriend nitong babae na ito. Itong nahuli ngayon, ito yung girlfriend ng suspect natin sa isang murder na incident sa may Summer in Makati. Kung saan nga nagselos itong boyfriend at ginamit niya yung cellphone ng kanyang girlfriend para i-meet itong biktima natin. At nag-meet sila summer dito sa may Makati area. At pagdating doon sa lugar, pinagtulungan nila, sinaksak nila at ito ay namatay. At pagkatapos noon, nagtago na itong mga tao na ito at lumabas yung mandamiento de arresto, walang kinayang pagkakataon nitong mga operatiba natin ng Santa Ana Police Station. Nahuli natin yung tatlo at ito nga yung pinakahuli, itong si Alias Shane na ngayon ay nasa kustodiya ng Santa Ana Police Station at hinihintay lang natin yung commitment order para maidala natin siya ng Manila City Jail. Itong si Shane, ito yung girlfriend noong prime suspect doon sa pagpatay doon sa taga Makati. Tama ba? Tama ka doon. Yung nangyari kasi dyan, minit nila itong biktima natin, summer dito sa may Makati. At pagdating doon, binugbog nila at sinaksak na kalaunay ito yung naging dasani ng pagkamatay nitong biktima na to. At dahil nga doon, identify naman sila, may mga eyewitnesses tayo doon at sa tulong na rin syempre ng ating mga kuha ng CCTV na nakuha ng ating mga polis dyan, ng ating mga investigador dyan. Nasampahan natin ito ng kasong murder at kalaunan nilabasan nga sila ng mandamiento de arresto noong June 13, 2024. At nahuli natin yung tatlo at ito nga yung pinakahuli, itong si Alias Shane. Ito na yung pinakahuli, sir. Lahat na arestado na po. Tama kayo dyan, Sir Olan, arestado na natin lahat. Sir, pwede ko ba itanong kung ano yung partisipasyon nitong babae? Isa ba siya yung sumaksak dun sa victim? O ano ba naging partisipasyon nitong babae na ito? Ang nakita lang natin base doon sa report natin, Sir Ola, malakas yung ebidensya kaya dinilabasan sila ng mandamiento de arresto na nakita na meron siyang partisipasyon doon sa nangyaring krimen na kalaunan ay nilabasan sila ng mandamiento de arresto na may kasong murder. Ang nangyari talaga nga dyan, katulad na nabanggit ko kanina, itong girlfriend nitong isa sa mga accused natin ay nakikipag text o nakipag-communicate dito sa biktima natin na nagselos itong accused natin kung saan kinuha niya yung cellphone at nagpanggap siya yung kakabit nung ating biktima. At pagdating nga doon sa lugar, ang naging niyan ay pinagtulungan nila. At ang kiniklaim na nga nitong isa sa mga accused natin ay nabastusan siya dito sa pakikipag-usap nitong tao na ito. So nakipagkita itong suspect dito sa biktima gamit yung cellphone, gamit yung account nitong isa sa mga yung babae, yung girlfriend niya, sir. Tama ba? Yes, tama ka doon, Sir Olan. Gamit yung cellphone nung girlfriend niya, nakipag-meet siya dito, kasama rin siyempre yung girlfriend niya. At doon nga pagdating doon sa lugar,
pinagtulungan nila itong biktima Oo. na nasaksak din na kalaunan namatay ito. Ayun. Bali lahat ilan po yung mga akusado, Major Philippines, dito sa kasong ito? Base dito sa impormasyon na nakahawak-hawak natin, 4 ito, Sir Rod. Nahuli na natin yung tatlo. At ito na yung pinakahuli. Itong si alias Kane na taga Punta Manila. Yan ang pagpapakita na kumbaga sa pagsumigasig ng ating mga miyembro ng Manila Police District Walang pinipiling panahon. Oo. ibig sabihin na all accounted for lahat ng akusado, sila naman ay pagdudusahan lang yung kasalanan ng kanilang ginawa. Mga bata pa ito, sir. 'Di ba, sir? Mga 21 years old, tama? 23. Sir Olan, 21 years old itong ating accused na ito. Oo. At ito ay pagpapatunay, sabi nga natin na yung pagsisigasig ng ating mga pulis Maynila na mabigyan natin ng hustisya itong mga biktima. At kahit nga nakita naman natin nakalakasan pa rin ng ulan nun, Correct. hindi tayo tumitigil na hulihin natin itong mga nagtatago at lumalabag sa batas. Ayun, siya, maganda. At least yan ay kumbaga magpapatuloy na hindi natutulog ang ating hustisya. Yes, sir. Gumugulong talaga. Sir, maiba naman tayo, sir. Kumusta naman? Kasi kahapon nandiyan ako sa inyong impila, just headquarters. May nakita ko mga 2 truck dyan kanina. Kahapon, kagabi pala, na kinakargahan. Ano ba yung kinakarga niyan, sir? Nakalagay kasi doon, May karga? relief operations eh. Meron pa ba kayong relief operations, sir? Ang MPD, mga police, sir, nag-relief operations, sir? O paano ba yan? Yes, meron tayong mga ganun tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Sabi nga natin yung ating mga pulis ay nagkakaroon tayo ng, sabi nga, gumagawa tayo ng iba't ibang pamamaraan upang yung ating presensya ay maging biyaya sa ating mga kababayan. Oo. Kung saan nga meron tayong mga binibigay na mga relief goods dun sa mga naapektuhan na ating mga kababayan, particular dito sa lungsod ng Maynila, kahit mismong kami ay naapektuhan kami nitong bagyo. Pero sabi nga natin, kami yung PNP, yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino, na patuloy na nakaantabay para serbisyohan yung ating mga kababayan. Nabanggit mo na kayo din naapektuhan. Meron bang bilang ang MPD kung ilang miyembro nito ang naapektuhan ng bagyo, na binaha yung bahay, pinasok ng tubig yung bahay? Yes, tama ka doon, Sir Rod. Pinapa-account ito ng ating regional director at guidelines na rin ng ating chief PNP at ang ating district director. Pati yung ating mga pulis na naapektuhan ay tulungan din natin. Kasi Correct. sabi nga natin, walang exempted dito. Lahat tayo ay apektado nitong nakaraang bagyo. Kung kaya nga, ang ginagawa natin, sabi nga natin dito, pati yung ating hanay na apektado, inaayudahan din ang kapwa natin pulis, Tama. tinutulungan din natin. Kung nagagawa nating tumulong sa Sa ibang iba, tao. tulungan din natin yung kapwa natin naglilingkod sa bayan. Yan tunay nga, siyang tunay. At kasi ang PNP, bago pa lamang bumagsak yung malalakas na pag-ulan, dulot nitong habagat na pinalakas nitong si bagyong si Karina, dahil matatandaan mo nung 22, naka-alert tayo, naka-alert ang PNP dahil sa zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy na yan, yung naging trabaho ng PNP. Yung iba dyan, hindi na umuwi ng bahay eh. Oo. At nung nagkaroon Tama ng tama ka doon, Sir Rod. Sabi ko, naka-full alert status tayo at nakita nyo naman na palagi ko nababanggit ito, walang puwang ang markadong pula sa kalendaryo ng mga pulis Maynila. At tuloy-tuloy ito ginagawa natin. Paghahanda natin sa zona at pagdating ng zona, sabi nga natin, nailatag natin ng tama ang ating seguridad. Walang anumang kaganapang pumukaw sa aming kamalayan at naitawid natin ito ng maayos. At sumunod naman dito itong bagyo. At sabi nga natin dito, kahit man may makita tayong mga kakulangan ng ibang gamit natin, pero nakita natin tuloy-tuloy yung ginagawa ng inyong PNP at ng inyong Manila Police District. At makikita nyo naman doon sa mga video natin, makikita nyo doon mismo sa mga bahang lugar, sa mga lugar kung saan kailangan ng tulong ng mga kababayan natin. Nandun yung mga Police Maynila. Ay at sinabi ko nga, yung mga kababayan, yung mga pulis natin, hindi lang MPD, kundi kabuuan ng PNP, yung iba dyan hindi na umuwi ng bahay, at yung mga bahay nila, wala sila sa loob ng bahay nila, yung pamilya nila na masalanta ng baha. Di ba? Yun ang hirap nun eh. Alam mo yun, nagtatrabaho ka. Tumutulong ka sa ibang tao, hindi mo matulungan yung Iniisip mo sariling yung pamilya mo. At least Diba? ang kautusan ng galing kay Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, hanggang kay RD General Nartates, tignan din natin ang welfare at yung kapakanan ng ating mga pulis na nabiktima itong baha nito. At least makatulong din ang buong PNP doon sa kanilang miyembro na nabiktima ng baha.
Yes, Sir Rod, tama yung tinuran niyo yan at ganun nga marami tayong mga kasama sa ating hanay at talagang naapektuhan. At ang bilin nga ng ating pamunuan, sabi nga natin, tignan niyo yung pamilya niyo, pag ayos na yung pamilya niyo, dumaretso kayo sa ating punong himpilan, tumulong naman tayo sa iba. Kasi talagang alam namin na talagang itong mga pulis natin coming from the north and coming from the south ay talagang nahihirapan na talaga makapasok. Oo. Pero ganun pa man, marami tayong mga pulis ang nagpumilit na pumasok. At sabi nga natin, pagkatapos nila makita na ayos ang kanilang pamilya, dumiretso sila sa MPD para mag-render naman ng service para sa ating mga Ayun, kababayan. ayun. Sir, may naitala bang casualty ang pulisya dyan sa Maynila dito sa nagdaang dilubyo, sir? Sabi ni dilubyo kasi matindi talaga di ba? Tama ka dyan, Sir Rod, Sir Ola. Nakakalungkot pero meron tayong 3 kababayan ang namatay dito dahil nakuryente dito sa lugar natin. Ito nung kasagsagan nito nung bagyo, nung July 24, kung saan nga meron ditong isang bata at 2 nasa legal age na. Isang driver ng isang delivery riding app at saka isang backhoe operator. Okay, sir. Paano sila na puro kuryente yan, sir, ha? Tama kayo, yun ang initial findings na binigay sa atin ng ating mga investigador at nung mga nakakita din sa lugar. Nakakalungkot nga yun kasi nga sabi nga natin na may mga kababayan tayong nagbuwis ng buhay. At ito naman talaga, sabi nga natin, walang may gusto nito. At kaya paalala na rin natin sa ating mga kababayan na pag ganito po na mayroong malakas na ulan at magbaha, iwasan po nating lumabas at lumabas ng bahay natin. Oo. At katulad po ng mga bata, iwasan din po natin na payagan silang lumabas ng kanilang mga bahay at katulad dito para maiwasan natin yung kahalintulad na nangyaring ito. Ayun. Yes, opo. Okay, meron lang Ito, sir, akong ito. ako sabi ko may isusundot lang ako, may Major Ines. Mahilig to sumundot. Meron yatang bagong modus na Discovery, pambubudol na na-discover ang Manila Police District at may naarestong 3 sa 6 na suspect. Oo. Ito ay ang biktima dito, ang binibiktima estudyante. Mga Paano estudyante. ba ito? Diyan ba yan Buti sa na-discover nyo agad ito, sir, at sana Diyan ba yan mapagilan. sa Diyan ba yan sa University Belt nangyari at anong estudyante, anong level? High school o college? Paano ang paano ang kanilang operasyon ng kanilang modus dito, Major Philip? Yes, Sir Rod, Sir Olan, ito wala naman ito pinipili basta nakita sila ng mga potential target. Ito yung mga gumagawa talaga niyan. Kung saan nga, nalaman namin itong mga ito na may bago silang ginagawa na modus. Yes, sir. At pero prakalin tulad din ito ng tinatawag namin mga jammer. Okay. Yung mga jammer na to, ito yung mga, bigyan ko lang kayo ng konting background dito. Yes, sir. Ito kumakalat sa atin dito sa mga eskwelahan natin dito sa Manila, particular dito sa University Belt. Okay. Kung saan nga itong binabanggit ko na ito, ang modus operandi nito doon sa mga food chain kung saan may makikita silang potential na bibiktimahin nila, lalapitan nila ito at kunyari magkakaroon sila ng survey, natatanungin nila pabor ka ba sa anti-hazing o whatsoever at kung ikaw naman ay estudyante, magbibigay ka ng opinion dito, may papipirmahan sa'yo, merong makikipag-usap sa'yo hanggang bandang huli, maidala ka na nila at masama ka na nila doon sa kanilang mga usapan. At nalaman din natin, ang ginawa nito, tinakot yung kanilang biktima, pinag-withdraw sa ATM, at pati yung cellphone nakuha nitong mga ito. At dahil doon, nung nai-report ito sa inyong kapulisan, hindi tayo tumigil. Tinignan natin yung mga pulis natin, lalo na dyan sa University Belt. Talagang na-assign ako dyan sa University Belt area. Opo. Kung saan nakikita natin yung mga pulis natin dyan. Sa tagal na panahon na nandyan, mayroon na sila talagang magagaling na ito mag-profile ng mga tinatawag May nating system mga... na. May system Yes, na. ang mga anay sa lansangan. Minsan titig pa lang, alam mo yung galawan ng mga anay sa lansangan eh. Oo, totoo yan. Hindi sila tumigil na i-backtrack, check yung mga CCTV kung saan nga nahuli natin yung 3 Okay. dito sa 6 nating mga suspect. 6, sir? 3 sa 6. Yes, 6 ito. Yung 3 at large ito pero identify naman at sa pagkakaalam ko, naisampa na rin yung kaukulang reklamo laban sa kanila. Kumbaga, malit na ang mundo nila, malapit na sila maaresto. Tama ba, sir? Para, alam mo, mabawasan niya mga yan. Baka dyan, Sir Roland, sabi nga natin, di ba, mahaba ang kamay ng batas para doon sa mga nagtatago at lumalabag dito. So ang modus na ginagawa nila is gugoyoin yung tao, halimbawa makikipag diskusyon yung biktima at makukunin yung
loob, pagkatapos nun, ay doon na yung mangyayaring pananakot, kukunin yung kanyang account number. Parang ganun, parang may coercion na ginagawa. Baka doon na, Sir Rod, ganun yung mga kanilang mga estratehiya na ginagamit. Tatakutin yung kanilang biktima at pipiliting mag-withdraw. At parang katulad din ng mga nakaraan yan dati at meron tayong mga naitalaan yan, yung tinatawagan naming jammer na magpapanggap na pag may nakita na sasabihin sa'yo, kunyari nakitang potential victim ka, lalapitan ka at sabihin sa'yo, nakita ka sa CCTV, nagtapon ka ng basura o nagtapon ka ng kalat, halika sumama ka sa akin dito sa barangay. Pero hindi kayo sasama sa barangay noon, kundi iikot-ikot ka lang doon. Hanggang matakot ka, ibigay mo yung cellphone mo, ibigay mo yung pera mo. Ganun yung mga diskarte niyan. Iniiba-iba lang nila, parang iniiba lang nila yung tono pero iisa lang ang kanta. Ayun. Sir, ano man dapat gawin? Ano ba, estudyante ay ganon, nilapitan ng ganon. Anong dapat gawin ng mga estudyante Lumayo ka. para makaiwas ka sa ganyan? Tama ka dyan, Sir Rod. Sabi natin, may mga matatandang kasabihan tayo, di ba? Don't talk to strangers. Yun. At alam naman natin, pag mga ganyan, makiramdam tayo. Pag medyo na iba na yung pakiramdam natin, lumapit tayo doon sa mga otoridad dyan. May mga taga-barangay dyan, may mga pulis tayo, may security dyan. Lumapit tayo at maiwasan natin itong mga ganito. At kung sakali naman na meron kayong mapapansin na mga gumagawa nito, huwag natin kinikipit balikat. Ibigay, pag alam natin ito sa kinaukulan, para sabi nga natin yung simpleng pagre-report lang sa Olan, sa Rod. Malaking tulong na ito para maitanggal natin ito sa mga lansangan. At sabi nga natin, maging maayos at maganda yung ating lugar tanikalaan. Kasi yung anak ko kasi sa FEU nag-aaral eh. Di ba? UPELT eh. Pagsasabihan ko, di ba? Maging alerto ka sa paligid mo. Di ba? Tama yun, Sir Philip, di ba? Tama ka doon na, Sir Rod, sabi nga natin, mapagmatsyag tayo, paglalabas pa lang tayo ng bahay. Pinaka-importante yun yung tinatawag nating, yung ating security awareness, alam natin kung pagka lumalabas ka, na alam natin may posibilidad, pag sumakay ka ng mga pampublikong sasakyan, sa mga pampublikong, alam mo na, mga maraming tao, palagi nating tinitignan na maaaring mabiktima tayo. Kaya nga, di ba, may nababanggit ako yung tinatawag nating triangle of the crime, di ba? Yung victim, yung suspect at yung opportunity. Pag nawala ang opportunity dyan, walang mangyayaring krimen. Yun. Tama yan. Sir, last na lang. Kamusta na yung dalawang lukutoy natin na pulis na nanakit ng Valenzuela traffic enforcer? Alam kong hindi ko konsuntihin ni Gerald Ibay itong mga ito eh. Ano daw ang update sa kanila? May kagad tayong action dyan na Sir Rod. Automatic na talaga yon na inirelieve sila sa pwesto nila at sinampahan sila ng kasong kriminal at administratibo. At dinala na rin sila sa regional headquarters natin dito para doon sa kanilang pagharap dito sa mga ginawa nila na paglabag. At sabi nga ng ating pamunuan, hindi ito kinukonsinti ng pamunuan natin. Meron tayong tinatawag na reward and punishment. Kung gumawa ka ng maganda, ibibigay kung ano yung nararapat sa'yo. At kung gumawa ka naman ng labag sa batas at may pag-abuso sa iyong parte, patitikman mo naman kung ano yung nararapat din para sa'yo. Namin sir, naparami na usapan. Parang one-stop shop na to. Weekend round na paano nangyari sa inyo sir. At pasensya na sir at maraming salamat dun sa mga binigay niyo mga impormasyon. Ako, malaking tulong na lalo na yung bagong modus. Magpapasok ka na pa naman. So yung mga estudyante nakikinig dyan ay yan, mag-ingat po kayo. Sir, baka may gusto kayong sabihin pa at may mensahe kayong gustong iparating sa ating mga kapuso sir. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yes, Sir Oran, Sir Rod, meron tayong mga iba-ibang mga modus operandi, yung mga short clips natin, yung mga video clips natin sa MPD official nating YouTube channel. Hanapin lang nila yung may title to para hindi ka mabiktima. Dapat alam mo ito. Iba-ibang klaseng modus operandi po para po sa ating mga kababayan. Pag alam nyo po ito, hindi po kayo mabibiktima. Ang pinakamahalaga po dito yung awareness natin sa mga modus na ito. At napakasimple lang po ng ating gagawin dito. Pag nalaman po natin to, i-share po natin yung mga video na yan para din po dun malaman din po ng ibang mga kababayan natin at hindi po sila mabiktima. Maraming salamat sir, Captain Philippines. At yan sa susunod sir, sa ulitin huwag kayong magsasawa sa aming programa sir. Yes, Sir Olan. Sir Ron, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga ganitong impormasyon sa ating mga kababayan. Muli, sa ngalan ng aming punong taga-Timon, the Phenomenal General, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, makakaasa po kayo, maiba yung serbisyo para sa Manileño. Maraming salamat po ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines.